No, sa buhay po natin minsan mga kapatid, hindi natin makita or hindi natin namamalayan na ah, napakikli lang ng buhay pala, no? Sino po dito yung na-realize niya na kasagli na paling biye? No, napakikli lang ng buhay, parang kailan lang nag-celebrate ng 40 years tapos parang pumikit ka lang tapos pagdilat mo, celebration ng 70 years na. No, parang kailan ka lang na nag-birthday, tapos kailan ka lang na kailan mo lang nagkaroon ng tunay na pag-iisip, tapos imaginein mo, no, dati ka lang nag-aaral pero ngayon parang halos sa isip mo bigla ka nang naging breadwinner, bigla ka nang naging takbuhan ng kung sino-sino man na dati ikaw lang yung tumatakbo. Ngayon, ikaw yung takbuhan ng mga nangangailangan na, pamilya mo, yung mga humingi ng tulong sa'yo. Tapos, ito yung hindi natin makita or hindi napapansin ng mga ilan, mga kapatid, na akala ba na nasa edad na sila ng 50 hanggang 70 years, yung tipong bakit ngayon ko lang nalaman na may Diyos pala? Bakit ko lang nalaman na pwede pala akong maglingkod? May halaga pala ako, may may saysay pala yung buhay ko. Minsan, 'di ba, nasa huling ano na po tayo, nasa huling phase ng buhay po natin. Doon pa lang natin na-realize o naiisip yung mga ganitong mga bagay. Pero mga kapatid, ito yung gusto ng ating Diyos na habang bata ka pa, habang nakakakilos ka pa, habang kaya mo pang pumalakpak, habang kaya mo pa maglakad, habang kaya mo pa magsalita, habang kaya mo pang makinig, no, habang kaya pa ng buhay mo, mga kapatid, dapat po natin alalahanin ang ating Diyos. No? So sa umagang ito, gusto ko po magkaroon na halos nakakmak pa rin po siya sa tema po natin, no, patungkol sa anchored. Pero gusto ko po makita natin, mga kapatid, na kung ano po ba yung gustong ipaunawa ng ating Diyos na dapat sa buhay po natin, huwag tayong aalis sa kanyang programa. Kasi pag umalis ka sa kanyang programa, mapapahamak po tayo. No? At sa umagang ito, gusto ko pong basahin po natin yung aklat po ng mga ngaral o sa Ecclesiastes 1 verse 7. No? Tatlong ano po ito. Tapos, di ko lang po nasabi kay Sister Chassie. Ilista mo, Ecclesiastes 12 verse 1 to 7, and then jump tayo ng Exodus 20 verse 8 to 11, and then Marcos 2 verse 27 to 28. Amen? So, unahin po natin sa Ecclesiastes 12 verse 1 to 7, no? Sundan na lamang po ako. At ito po yung sabi ng ating Diyos. Medyo mahaba po ito, pero naniniwala ako sa mga tatlong aklat na ito ay may papakita ng ating Diyos, may bababa ng ating Diyos yung nais niyang sabihin po sa atin. Sabi niya, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago pa dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mang bituin na parang natatakpan na ng mga makakapal na ulap. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil ilan na lang ang iyong mga ngipin. Ha? No? So, kung titignan, naiintindihan na po natin kung sino yung kung ano yung sinasabi ng Diyos po dito, mga kapatid, no? So, yung mga bata, yung mga sanggol, nag-start ng walang ngipin. Magkakaroon ng tutubo, magkakaroon ng ngipin, tapos eventually, pagtanda, unti-unting mawawala. So, ibig sabihin, patanda yung buhay po natin. No? Hindi siya pabalik sa pagkabata. No? So, patanda po tayo. So, hindi natin may babalik yung 20s, 15s, nasa teenage years po natin. No? Hindi na po natin may babalik yan. Pero ito yung paalala ng ating Diyos na darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Ibig sabihin kasi yung tawag doon, yung mabilis ka ng kapitan ng lamig, no? Kasi bakit? Hindi na normal yung mga nararamdaman mo.
Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin at lalabo na ang iyong paningin. Ang tainga mo'y hindi na halos makarinig kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Yung bang gulisakan na nakahamo. Yung sinisigawan ka na lang kasi hindi mo na naririnig kasi mahina na yung pandinig mo or yung worst is talagang bingi ka na. Maklak na ka, hanapin ka Kapampangan. Matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar kasi ayan, yung mga matatanda, di ba, takot na sila. Kaya nga, dati po, sa mga hindi nakakaalam, yung church po ay sa taas po. Nasa taas po tayo dati, nasa taas kami dati. Ngayon, dahil yung mga may edad na, ay nahirapan na daw silang umakyat tapos nalulula na daw. No? So, nalulula na. So, kaya nga nag-decide Sister Margie, yung restaurant niya ay tanggalin na lang at gawin na lang church. No? So, ganun po yung history ng Church of the Most High God St. Jude na dating sa taas, di naman na literal na dinowngrade tayo ng Diyos. No? Kasi nung nasa taas, ang daming hindi nakakapag-attend. Pero ngayon, di ba? So, ito yung sinasabi na matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa, puputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. No, sa bandang huli, so mawawalan ka ng pagnanasa, mawawalan ka ng gana, no? Ayaw mo nang mamasyal, gusto mo sa bahay na lang, trantahin ngayon, yung mga nyo talaga panandaman. So, minsan, dati, yung mga wala pang mga trantahin, no? Sino pa yung mga wala pa sa 30? Ha? Magkaidat lang tayo sa Star Trek. Wag mo nang baguhin yan. Tanggapin natin katotohanan na dati gusto mo mamasyal, mag-travel, pero dahil pamilyado ka na, dahil masakit na rin yung tuhod, no? Minsan ay nare-realize mo na parang mas gusto mo na lang magstay na lang ng bahay. Pero yung mga nasa yan, kaya pa mag-run, yung Sister Marinel, kaya, gawin niyo yan, sige. Darating din kayo sa puntong, no, may mga back pain na kayo, may mga kung ano-ano na, no? So, darating po yan, lalo
araw ng pamamahinga, ginawa itong natatanging araw para sa akin. So, Sunday, no, ginawa ito para sa mga tao, no? Hindi yung taong siyang gumawa para sa Sunday. Ginawa ang Sabbath day, ang araw ng pamamahinga, para sa atin. No? Dahil, sabi niya, ang araw ng pamamahinga ay ginawa itong natatanging araw para sa akin. Yun po si Yahweh, ang Diyos. Next book po sa Marcos 2 verse 27 to 28. Sabi po sa Marcos 2 verse 27 to 28, at sinabi pa ni Jesus sa kanila, no? So kung yung Sabbath day o araw ng pamamahinga ay nabanggit po sa Old Testament, maging sa New Testament kasi baka sabihin nila, Old Testament pa yun eh. Hindi, mga kapatid. Sa New Testament, binanggit din ito. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, kung si Yahweh ang nagsalita sa Old Testament, ito naman ang Diyos, no, si Jesus ang siyang nagsalita ito face to face sa kanyang mga disciples. Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. So, ibig sabihin, Sunday is para sa ikabubuti natin. Hindi para sa ikakabuti ng araw, para mapaganda yung araw, hindi para maging productive yung Sunday. Hindi. No, ginawa ang Sunday, nilikha ng Diyos ang Sunday, binigay sa atin ang Sunday para sa ikakabuti natin. Hindi ginawa ang tao para sa kabubuti ng araw ng pamamahinga. Yan po yung sinasabi dito. Verse 28, kaya ako na anak ng tao ang makakapagsabi kung ano ang nararapat na gawin sa araw ng pamamahinga. At ano yung sinabi doon? Mga kapatid, pagbigay tayo ng oras, no, sa ating Diyos. So sa umagang ito, gusto ko po makita po natin, kung titignan po natin, mga kapatid, nasa pagpapahinga po tayo. Katulad po na sinasabi po natin, ang pagpapahinga ay makikita mo lang yan, no, sa feeling o presensya ng ating Diyos. And we are all familiar sa ganitong mga context po or topic, no? Kung i-imagine po natin, nasa ospital po tayo, di ba? Ngayon, may mga nag-aagaw buhay. Familiar po ba kayo dun sa toot, toot, toot? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Star Trek siya, anong tawag doon? Yung toot, toot, toot. Heart rate monitor. Yun ba? Di ba lifeline? Lifeline monitor. So, may papakita doon mga kapatid, no, yung pintig ng puso po natin. Doon ang ka-monitor yon. So kung titingnan po natin, umaandar yon minsan kahit nasa critical stage ka na, no, na monitor yung lifeline po natin. Kasi bakit? May oxygen pang nakadugtong sa kanya. No, may oxygen pang nakatusok sa kanya. May oxygen pang nakapaloob sa kanyang mga ilong. No? So kung titingnan po natin, monitor yung lifeline. So kung titignan po natin mga kapatid, kung aalisin mo yung oxygen na yon, hihinto yung lifeline na yon. Hihinto hanggang sa mawalan ka na ng hininga. So yung gusto ko pong topic ngayon ay tatalakayin po natin patungkol sa lifeline. So may dalawa pong definition yung lifeline. At isa po yung sinabi ko kanina, lifeline monitor. At yung pangalawa, sabi niya, lifeline, kung titignan po natin, is a noun, no, plural noun, lifelines, no, a thing on which someone or something depends or which provides a means of escape from a difficult situation. So sabi niya, yung lifeline daw ay isang bagay na kung saan yung isang tao o isang bagay nakadepende na makakapag-provide para makatakas dun sa mga mahihirap na sitwasyon at isa ito sa mga kamatayan, no? Kung ano yung naka-ano sa kanya, oxygen, yung nagpapaandar na lang sa kanya, isa yon sa mga lifeline. Number 2 is a rope or a line used for life saving. No? Ito po yung ginagamit ng mga mangingisda, yung mga rescuers sa dagat, no? Yung mga
tawag doon, PCG, mga PCG, mga Coast Guard, Lifeline, ito po yung inahagis o yung lubid na kung saan ito yung magiging paraan mo para ma-rescue ka. No? Sabi niya, typically one thrown to rescue someone in difficulties in water or one used by sailors to secure themselves to a boat. No? Katulad po na sinasabi po natin, ay ito isang lubid na kung saan ay yun po yung ibibigay sa mga i-rescue, no, ng mga rescuers para sa ganun mahila ka, no, maisalba ka. No? Kung imaginein po natin mga kapatid, may isang taong nahulog sa dagat, kung titingnan po natin, nahulog sila or nagkaroon ng problema sa kanilang mga bangka, sa kanilang mga barko, no, may mga pagkakataon na may mga taong nahulog doon na hindi marunong lumangoy. Habang pilit siyang lumalaban, no, doon sa alon, lalo siyang napapagod. Kung titingnan po natin, di ba? Pag di ka marunong lumangoy, talagang galo. Yung mga ano mo, yung mga paa mo, yung mga kamay mo talagang gagalaw yung mga yan. Kaya lang hindi yan aabot ng isang oras, mga kapatid, nang hindi ka mapapagod. So, sa paggalaw mo, mapapagod ka. Ngayon, ganun din sa sa hininga po natin. Nagpapanik po tayo. Pag sino na ba nalunod dito? Wala pa naman. Wala pa naman. Wala. Si tatay, nalunod ka na, tay? Yan, mga kabataan. Si tatay, yan. Di ba? Ilan, tay? 3 times? Pero kasama ka pa namin ngayon, no? Praise God. No? So, patitignan po natin, di ba? Napakahirap kapag nalunod ka, nasa sitwasyon ka na kung saan ay talagang nauubos na yung hininga mo, nakakainom ka na ng tubig dagat or tubig ng pool, di ba? Hanggang sa yung alon talagang sasapulan mo na, no? Yung parang binabangga ka na ng alon. So, imbes na papunta ka doon, dahil yung alon, parang tinatangay ka din sa maling direction. So to make it short, mga kapatid, yung rescuer, ito po yung sinasabi ng Lifeline, hihagis nila, no, hanggang sa may magre-rescue na, hihagis nila itong, tawag dito, lubid, yung rope, para sa ganon, yun yung panghihila nila sa'yo. Di ba? Na sa ganon, ay maligtas kanila. Kaya lang, mga kapatid, may itong taong ito, no? Itong taong ito, talaga sabi niya, hindi, kaya ko pa. Ako na lang lalapit dyan. Hindi, hawakan mo na yung lubid. Na sa ganon, maligtas ka na namin. Kaya ko pa. Talaga nagmamagaling. Talagang kinakaya pa niya. Pero, kung titignan, nasa panahon na siya, o nasa punto na siyang nalulunod na. No? So, mga kapatid, maging sa buhay po natin, sa realidad ng buhay, makikita po natin, tayo minsan, hindi natin nakikita, nalulunod na tayo. Kahit pagod na tayo, kahit hindi na natin kaya, pilit po natin itong kinakaya. Kaya lang, mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay po natin, kahit na hindi na natin kaya, pinipilit po natin itong mag-isa kasi alam natin kaya ng ating sarili. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi kaya ng ating sarili yan. Madalas, nalulunod po tayo sa mga trabaho. Nalulunod po tayo sa mga utang. Nalulunod po tayo sa pressure ng nakapaligid po sa atin. Nalulunod po tayo sa mga expectations ng mga magulang, yung mga kaibigan, yung expectations sa atin. Nalulunod po tayo sa mga problema sa pamilya. Nalulunod po tayo sa stress. Nalulunod po tayo sa mga mental problems po natin. Yun po yung hindi natin napapansin, mga kapatid. Katulad ng isang tao na nagmamatigas, na ayaw magpa-rescue, mga kapatid. There are times sa buhay po natin, no, kahit ikaw yung breadwinner, kahit hindi mo na kaya, minsan nagkakaroon ka ng mental, no, nagkakaroon ka ng emotional problem, nagkakaroon ka ng mga ganitong mga negatibong pumapasok sa isip mo, hanggang sa nawawalan ka na ng oras, nawawalan ka na ng panahon sa mga ibang bagay. Kasi bakit hindi mo nababalance yung buhay mo? Kaya kung titignan po natin, ang daming nagsasabi na pagod na ako. Parang nung Friday, nakausap ko si Nanay Sel at saka si Brother Rosel. May naikwento po sila na nung
ng birthday ni Tita Sel pala, may isang gustong magpa-pray. Kaya lang, nagdadalawang isip sila, no, na maipag-pray siya kasi baka daw tutulan siya ng kamag-anak nila kasi isang ibang religion. No? So, alam nyo, ang sinabi daw nung pamilya or kamag-anak ni Brother Rosel, sabi niya, tila ba mag-isa na lang ako, hindi na ako pinapakinggan ng Diyos. So natatakot sila, parang may, red flag po yun mga kapatid. Red flag po yun, no? Red flag po yun, na sa ganun magkaroon siya ng mental problem. Hanggang sa pumantong na, wag naman sana, at ito po yung gusto po natin pigilan, na mag-suicide siya. Natatakot din si Tita Sel, si Brother Rosel. Kaya nga sabi ko, hindi na ito usaping religion. Usapin ito kung paano natin maisalba yung pamilya ninyo, yung taong ito, no, patungo dun sa ganung bagay. Kasi may na siya, mental health problem na. So ibig sabihin, kasi sa isip nila, pag daw pinag-pray po namin, baka daw masaktan itong nanay niya kasi daw ibang religion. So hindi na usaping religion yon. Sabi nga natin, religion cannot save us literally or even spiritually. So kung titignan po natin mga kapatid, ganun po ang nangyari sa kanya. Nawala siya, no, sa kanyang nawawala siya sa kawisyo kasi bakit? Napapagod siya. Kinakaya niya mag-isa. Pinipilit niyang kayanin mag-isa. Masyado siya nag-focus sa mga ganitong bagay. Masyado silang nakafocus sa mga ganitong bagay. Kaya nga yung lifeline nila, napapabayaan. Nagiging imbalance yung kanilang direction. Walang layunin. Hindi balanse. Hindi sila nakakapagpatuloy. Maging sa realidad ng buhay, mga kapatid, ganun tayo minsan. Masyado tayong nalulunod sa mga utang, masyado tayong nalulunod sa financial problem, masyado tayong nalulunod sa mga ganitong expectations, sa eskwelahan man yan, sa trabaho man yan. No, nabubuhay tayo na may pressure. Hindi natin nababalance. Kaya nga, nalulunod tayo sa mga ganong bagay. At kahit na di mo na kaya, pilit mo yung kinakaya. Kaya nga, pagdating ng panahon na susubukin ka ng panahon, no, may i-allow ang Diyos na pagsubok sa'yo, train ka na. Nag-start ka ng 100%. Binigay mo yung 10% sa trabaho mo. Binigay mo yung 50% sa pamilya mo. Binigay mo yung 60% sa mga ganito. Hindi balance. Nawalan ka na ng oras sa Diyos, nawalan ka na ng oras no, sa mga ganitong bagay. Kailangan ng buhay po natin balanse. Katulad po na sinabi sa verse 1, sabi niya, remember now your Creator in the days of your youth. Minsan, ganito, hindi sila nakakapaglingkod. No? O kaya ganito, i-invite mo sila. Oy sis, abang bata pa yan ha. Punta ka ng church. Sayang yung talento mo, ganyan-ganyan. Ay, busy pa po ako eh. May trabaho pa po ako eh. May ginagawa pa po ako eh. Siguro sa mga ganito na lang. Siguro pag nakagraduate na lang. Nakagraduate ka. Siguro po, ako na yung breadwinner ngayon. Kailangan ko na muna po magtrabaho. Kailangan ko muna tustusin yung pangangailangan ng pamilya ko, ng pagpapaaral dun sa mga kapatid ko, ganyan-ganyan. Nagkatrabaho. Ngayon, nung nagkatrabaho na, gusto ko pong pa-promote, gusto ko pong ganyan. Hindi ko muna po ako makakapag-attend kasi gusto ko pong magkaroon muna ng negosyo. Gusto ko muna mag-travel, gusto ko muna magpakayaman, gusto ko muna mag-invest na mga ganito. Tapos, nung nakapag-invest na, no, talagang in-invite mo na naman. Ay, gusto ko pong magkaroon ng pamilya. Gusto ko po munang magkaroon ng ganito. Kasi kapag nasa church ka, madami ka nang gagawin. No? So, hanggang dumating yung panahon na talaga nagkapamilya na siya, hanggang sa tumanda na siya, nung tumanda na siya, ay, yung mga anak ko, kailangan pa ako, darating sila, magre-reunion, ngayon lang sila, pagluluto ko sila, ngayon lang kami hanggang sa, nasa huling punto na siya, nasa huling, na po siya, nasa 70, 80 years, hindi na siya makalakad, i-imbitahin, Pastor, na ako makalakad, gusto ko mag-church, hindi ko na kaya. Nung bata ka pa, iniimbitahan ka. Ang dami mong rason.
Pero ngayon matanda ka na, gusto mo, pero may rason na. Nawala yung yaman, nawala yung trabaho, nawala yung lakas mo, tsaka mo hahanapin ng Diyos. Pero nung may hininga ka pa, no, nung panahon na may kaya pa ng katawan mo, nung panahon na kaya pa ng bisig mo, nakakahinga ka pa, nakakapagsalita ka pa, nakakapakinig ka pa, may saysay ka pa, hindi mo maalala ang Diyos. Pero nung panahon na wala nang pakialam yung mga tao sa iyo, hindi ka na mapakinggan, na bedridden ka na, tsaka mo gustong lumapit sa Diyos. Mga kapatid, na sinasabi dito, sayang yung panahon kasi masyado tayong nag-focus sa mga bagay na gusto po natin. Nakakalungkot, pero nangyayari po yan. Hello? Di ba totoo po? Kaya nga mga kapatid, gusto ko po pag-usapan natin, no, yung acronyms po ng lifelines. Sabi sa verse 1, tignan po natin yung verse 1 ng Ecclesiastes. Remember now your Creator. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. Kaya nga yung mga kabataan, yan yung mga bata, yung mas bata pa kina Sam, yan, kina Greg, kina Kai. Mga kapatid, sila din kinakausap dito hanggang sa magkaroon sila ng pag-iisip. Kaya nga, habang bata pa sila, dalhin na po natin sila sa church. Kasi bakit? Sabi niya, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago pa dumating ang panahon na kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Minsan darating sa buhay po natin mga kapatid na nakamasaya kembyen mo kasi bakit? Ang daming kulang. Ang daming mga expectations, ang daming mga demands, ang daming gustong nilook forward sa'yo. Pero pinipilit mong kayanin. Pinipilit mong trabahuhin, pinipilit mong pasanin yung mga dapat hindi naman pinapasan. Kasi masyado tayong nakafocus sa mga expectations ng iba. Nawawalan tayo ng pinaka-source, nawawala yung pinaka-source ng buhay po natin. Imaginin mo yon, nilikha yung buhay mo, pero sa iba mo ginagamit. Binigay yung buhay mo. Diba? Binigay yung buhay mo, pero hindi mo naman ito binabalanse. So, sa gusto ko pong makita dito, lifelines, no? Lifelines, start po tayo sa L. Ano po sinasabi ng lifelines? Sa L, live with purpose. As sinabi ng ating Diyos, pinapaalala po sa atin, bata ka pa, kahit bata ka pa, walang bata o matanda sa paglilingkod ng ating Diyos, pero ang paalala po dito, mga kapatid, bata ka pa, alalahanin mo na ang iyong manlilikha. Kailangan may layunin ka habang nabubuhay ka kahit bata ka pa. Live with purpose. Mabuhay ka ng may layunin. Sino po dito yung may purpose? Lahat tayo may purpose dapat, hindi pwedeng wala. Kapag wala kang purpose, sayang yung buhay mo, sayang yung pagpapagal mo. Live with purpose. Hindi tayo nilikha ng Diyos para lamang mag-exist. Hindi tayo nilikha ng Diyos para umupo lang. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para tumayo lang. Hindi tayo nilikha ng Diyos para nandiyan ka lang, nakasteady ka lang. Nilikha tayo ng ating Diyos dahil may layunin po siya para sa atin. Hindi tayo nabuhay lamang para kumita, kumain, no, matulog, magbayad ng mga bills. Woo! Sige, palakpakan po natin si Lord. Habang ginagawa ko ito, happen na eh. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabayad ka lang ng mga utang. Walang masama na umutang. Kaya nasa ano naman tayo no? Parang ningi mo ko yung mga utang. Race. Parang ano sinasabi ng mga congressista? Strike the record. Ganon. No? Pero ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, ang buhay po natin hindi lamang sa mga ganung bagay. Hindi lamang patulog-tulog. Hindi lamang puro trabaho. Hindi lamang puro pag-aaral. Hindi lamang para kumita. Hindi lamang para magnegosyo. No, kailangan may layunin ka. Katulad po mga kapatid, kapag pupunta tayo sa isang lugar, no, hindi ka basta-basta pupunta sa isang lugar kahit hindi mo alam na
hindi mo i-GPS o hindi mo i-Waze, no? Hindi mo i-Google Maps. Kailangan may nakapin ka. Kailangan may naka-search sa'yo kung saan ka pupunta. Na sa ganon, tama yung direction na pupuntahan mo. Kasi bakit? Kapag walang kasiguraduhan, wala kang purpose, wala kang specific location na pupuntahan, mga kapatid, maliligaw ka, madidelay ka. Yun po yung mangyayari. Di ba? Kapag hindi specific yung pupuntahan mo, maliligaw ka. Ganon sa buhay po natin. Kung hindi po natin alam yung purpose po natin, kung bakit tayo nabubuhay, maliligaw po tayo. Kung bakit ka nadidili ngayon, nasa layunin ka pa ba? Tama pa ba yung purpose mo? May purpose ka ba? Yun yung tanong. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, kahit gaano kaganda ang buhay, yung bahay, kahit gaano kaganda yung estado ng buhay mo ngayon, kung wala ka namang purpose, wala rin. Hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung mga pera mo. O tayo mo dala kin church, tithes mo lang. Diba? Sa mga nangangailangan, hindi lang tayo nabuhay para lang masabi na ikaw yung flood control queen. Flood control queen. Anong gagawin mo sa mga yaman mo? Hindi mo nga madadala yan. Bakit ka yaman? Bakit ka lulong? Nagpapakalunod sa yaman mo? Kasi bakit yun yung malinaw na walang layunin? Maraming tao ang sobrang busy. Trabaho, pag-aaral, negosyo. Hindi ko naman sinasabi na mali magtrabaho. Hindi ko naman po sinasabi na mali magpakayaman. Pero kung wala kang layunin kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, mga kapatid, wala rin pong saysay ang bawat pagpapagal po. Ang daming mga busy pero hindi nila alam para saan ang ginagawa nila. Ang daming mga busy pero hindi nila alam para kanino itong ginagawa po nila. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay ng layunin sa buhay mo, kahit mahirap ang daraanin po natin, mga kapatid, alam mong tama ang direction mo. May patutunguhan ka. Hindi katulad ng iba nang walang layunin, walang patutunguhan. Pangalawa po, invest in eternity. Invest in eternity. Ang daming gusto mag-invest sa mga ganitong bagay. Ang daming gusto magpatayo ng mga ganitong bagay. Nagpapakalulong sa trabaho, talagang promotion, increase. Invest. Pero wala silang panahon sa Diyos. Paalala ng ating Diyos, ang tunay na layunin po natin, maalala po natin ang ating manlilikha. Kahit bata pa po tayo. Mga kapatid, nakakalimutan po natin yung paalala sa Exodus. Alalahanin po natin yung araw ng pamamahinga. Oo, mayaman ka, pero wala ka namang Kristo. Wala pa rin, mga kapatid. Ang buhay sa mundo ay pansamantala lang. Buhay mo, pera mo, yaman mo, talino mo, talento mo, pansamantala lang yan. They are just temporary. Temporary lang yung mga yan. Sabi sa Ecclesiastes 12 verse 7, the dust returns to the earth, and the spirit returns to God who gave it. Sabi niya, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang spirito mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay. Ito, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng meron po tayo, iiwan natin yan, babalik po tayo kay Kristo. At doon tayo haharap sa Kanya. Ano bang ginawa mo? At yun yung pinakahuling kantungan po natin. Yung sa langit ka ba o sa impyerno ka ba? Pero madalit salita, mga kapatid, lahat ng yaman mo, lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng talentong talagang iniingat-ingatan mo, reputasyon na meron ka, mga kapatid, kung hindi ang Diyos ang nakasentro sa buhay mo, hindi malinaw ang iyong layunin. Ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay natin dito ay paghahanda lamang para sa eternal na buhay po natin. Yes, ang buhay ay temporal lang, pero it's a training ground, mga kapatid, kung paano po natin ma-enjoy ang eternity. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid?
yung buhay mo, paano mo pinapahalagahan? Paano mo pahalagahan ng buhay mo? Kasi buhay mo lang, yung spirit mo lang ang madadala mo. Yaman mo, wala, hindi mo madadala yan. Isama mo man yan. No? Kahit ipabaon mo dito, ipasuksok mo dito, yung 100. Ilang taon lang yan, mga kapatid, kasama na sa mga inuud yan. Pero yung buhay mo, na nilagak mo dito, yun din ang madadala mo. Sabi niya, from dust, no, the dust will return. No, yung buhay po natin sa ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong masyadong magpakababad, magpakapagod sa mga bagay-bagay na nakikita po natin. And letter F, focus your energy. I-focus mo ang iyong lakas sa tamang bagay. Pag sa trabaho, hindi ko naman sinasabi na huwag ka na mag-focus. Parang upo ka na, pagpasok mo bukas, tsaman-tsaman na ka mga. Ba't hindi ka nakafocus? Sabi kasi ni Pastor Kid, hindi ka mag-focus. Hindi ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko dito mga kapatid, kung mali yung tamang pag-focus mo, nawawala ka na sa tunay na layunin. Kailangan balance palagi yung buhay po natin. May limit ang energy ng tao. May limit kung hanggang saan mo kayang trabahuin yung isang bagay. May limit hanggang saan mo kayang isipin yung isang bagay. May limit hanggang saan yung pasensya mo, mga kapatid. Kung titignan po natin, no? Kapag sinubukan po natin gawin ang lahat, mapapagod ka lang, mabibigatan ka lang. Try mong imagine. Try mong tignan po natin. Nanay Tess, kung lahat ng 50 upuan na yan, isa-isahin mo, kukunin, pagsabay-sabayan mo, kaya mo ba? Sabi nga ni Mother, ito sa mga natutunan, one at a time. Mother, lalo na ka rin sa salwan niya. Nakakas mo kanita? Buy and buy? Buy and, hindi, yung sinasabi dito, yung hindi ka bilhin ng bilhin, buy and buy, ibig sabihin, isa-isa. So mga kapatid, ano ba yung mahalaga? Ano ba yung pinakamahalaga ngayon? Lahat yan, pwede po natin gawin, pwede natin bilhin, pwede po natin trabahuhin. Pero mga kapatid, kung sabay-sabayan po natin yan, lahat tayo, yung katawan po natin, yung lakas po natin, may limit po yan. Hindi natin kayang ipagsabayin yan. Oo, breadwinner ka, pero hindi naman pwedeng yung pagiging breadwinner mo lang, doon ka lang mag-focus. Parang yung cellphone po natin. Yung mga cellphones po natin, bagamat brand new yan, iPhone 17 Pro Max, no? Tama rin na yan. Sturdy na, no? Kahit 18 Pro Max pa yan, 1 terabyte yan. Kung sabay-sabay, kung marami kang space, marami kang mga applications, kapag pinagsabay-sabay mo yan, mga kapatid, kahit na fully paid yan, malalobat at malalobat pa din yan. Kapag hindi naka-charge. Kahit gaano kaganda, no, yung cellphone mo, maglalagyan pag pinagsabay-sabay mo. Lalo na kung hindi naka-charge, dahil may limit yung battery, mauubos at mauubos yan. Ang malala pa dito, kahit na nakikita na natin na uubos na, low bat na, hindi pa natin sinacharge, pero pag nasa 5% ka na, nasa 3% ka na, hanggang sa 1%, doon ka lang nag-aalaga, nasa yung charger, nasa yung ano, hanggang sa namatay na. So, ganun din sa buhay po natin. Minsan, mga kapatid, kahit alam na po natin na lolobat na tayo, kahit na alam po natin hindi na natin kaya, pero dahil pilit po natin kinakaya sa pansarili po natin, hindi natin namamalayan, paubos na tayo. Yung oras, nauubos na rin yan. Yung panahon natin sa ating Diyos, nauubos na rin yan. Yung lakas para sa ating Diyos, para maglingkod ka, nauubos na. Pero dahil nga nakafocus ka sa isang bagay, magtrabaho ka, magpakayaman ka, mamasyal ka, doon ka nakafocus, nawawalan ka na ng panahon sa Diyos, hindi mo namamalayan, kaya pala nadidrain ka, kaya pala ang bilis mong mapagod, kaya pala ang bilis mong magalit, kaya pala ang bilis mong magsawa sa isang bagay. Kasi bakit? Mali yung nakafocus sa'yo. Kaya pala, ang hirap mong yayain sa church kasi sa iba ka nakafocus.
Mga kapatid, kung titignan po natin, ganun sa buhay po natin, trabaho, pressure, problema, pero walang spiritual recharge, darating ang punto sa buhay po natin, dead bat na tayo. Low battery na tayo. Ang tanong, sa panahon na paubos ka na, kanino o saan ka magre-recharge? Social media, doon ka magpo-post. Pagod na ako, ayoko na sa life. Ayoko na sa earth. Ang dami mong ipopost, ang dami mong mga rants, no, sa social media. Imbes na nag-church ka, imbes na nagpatugtog ka, imbes na sinamba mo si Lord, imbes na nagpuri ka kay Lord, imbes na surrender ka kay Lord, anong ginawa mo? Nag-post ka ng ganyan, nagsabi ka kay ganyan, lumapit ka kay ganyan, pumunta ka ng ganyan. Nawawala yung purpose po natin. Ang tunay na purpose ng buhay po natin, mga kapatid, yung alalahanin ang Diyos sa bawat buhay po natin. Kanino ka magre-recharge? Tanungin mo yung katabi mo, kanino ka magre-recharge? Sa social media o sa Diyos? Letter E, establish spiritual roots. No, palalimin po natin yung relasyon po natin sa Diyos. Kung malalim ang relasyon mo sa Diyos, kahit na may bagyo sa buhay po natin, hindi tayo matitinag. Katulad po ng tema po natin, kahit anuman may alon, kahit anuman bagyo yung dumating sa atin, kapag nakaangkla ka, bagamat gagalaw ka, bagamat talagang babanggain mo yung alon ng buhay mo, mga kapatid, hindi ka mawawala sa programa ng ating Diyos. Kasi bakit? Tama yung pinagre-recharge mo. Tama yung pinaka-source mo. Tama yung pagka-angkla mo. Tama yung lifeline mo. Ang lifeline po natin dapat, mga kapatid, ang Diyos. Our true lifeline, our true anchor is Christ. Sabihin po natin, ang tunay na angkla po natin si Jesus. Ang spiritual na buhay po natin, mga kapatid, ang pinaka-importanting bahagi ng pagkabalanse ng buhay po natin. Hindi pwedeng emotional ka lang. Hindi pwedeng magaling ka lang sa mental. Hindi ka lang pwede sa intellectual. Kailangan balance maging sa spiritual po natin. Kung mahina ang spiritual po natin, mga kapatid, madali po tayong panghinaan. Kahit anong success ng buhay po natin, kung mahina ang spiritual mo, mabilis kang mapapagod. Mabilis kang manghina. Kung mahina ito, kahit anong success ng buhay mo, negosyo mo, ano-ano mang areas ng buhay mo, still, hindi ka pa rin successful. Anong pagod ng nararanasan mo ngayon? Ano yung nararanasan mo ngayon? Letter L, learn to rest. Magpahinga ka. Magpahinga tayo, mga kapatid. Hindi yung pahinga na hindi ka na-a-attend ng church. Hindi yung pahinga na, Brother John, di muna ako tutugtog ha, pagod kasi ako. Hindi yun yung pahinga. Ang sinasabi dito, balikan po natin yung Exodus. Balikan po natin yung Exodus. At tunay na pahinga. Kaya nga, Sunday, minsan nagtatanong kami, biro-biroon lang naman, kami ni Pastora. Minsan yung Sunday, yung pimpiya ka mapagal eh. Kasi may gising, weekdays, magigising ka ng 5, normal na gagawin mo, at nakasanayan mo. Pero pag Sunday kasi, kailangan mong bumangon, kailangan mong asikasuhin yung ganyan, kasi magtatrabaho ka para kay Lord, no? Gigising mo si ganyan, talagang magpe-preach ka pa, no? So, physically, nakakapagod. Pero, ang sabi ng ating Diyos dito, learn to rest. Hindi lamang physical na rest. Maging yung puso, yung emotional, yung intellectual, yung mental po natin, magpahinga po tayo. Nasa ganon, maging balanse yung spiritual po natin. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahingak. So, kanino ka magpapahinga? At ang gawin ninyo, itong natatanging araw para sa akin. So, sa Diyos natin matututunan ang tunay na pahinga. Hello? Kaya nga, pagod ka, mag-church ka. Kasi, ang Diyos ang pahinga. Hindi ang, sige, palakpakan po natin si Lord.
Hindi ang pagta-travel ang pahinga. Hindi ang pera mo ang pagpapahinga. Ang Diyos ang ating pahinga. Hindi si Madam Ray ang pahinga mo, Sir Moy. Sabi nga nung Friday, no? Kasi tanong nung sino ba napagod dito? Tapos, ano yung ginawa po natin pahinga? Sabi ni Sir Moy, si Madam Ray ang pahinga ko. No, ikaw ang pahinga ko. No, hindi yung tao. Bagamat emotional, ganon, kung ganon natin ipadama para lang ma-release po natin yung emotional po natin. Pero mga kapatid, usaping spiritual, kay Lord po tayo magtuon ng pahinga. Ang pahinga po natin ay hindi kahinaan yan. Ito ay utos ng Diyos. Learn to rest. Take a rest. Hindi ito dahil pagpapakita na mahina ka, kundi ito yung utos ng Diyos. Sabi sa verse 27 ng Marcos, the Sabbath was made for man. Ang araw ng pagpapahinga ay ginawa para sa mga tao. So, Sunday is not designed for the Lord. Sunday is made for us. Not for man, for the Sabbath, but a Sabbath for man. Para sa tao, mga kapatid. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa kabubuti ng tao. Kaya nga, si Lord nga nagpahinga, ikaw, pati Sunday, nagtatrabaho ka. Kaya nga pagdating sa ministry, pagod ka. Parang kasalanan pa ni Lord na binigyan ka ng trabaho. Parang kasalanan pa ni Lord na may ganito kang exam. Parang kasalanan pa ni Lord na may mga ganito kang mga social experiments or mga case studies, visib. Parang kasalanan pa ni Lord ang dating, no? Parang, Lord, di mo nakikita, hello, bulag ka ba? Pagod ako. Parang ganun yung dating eh. Pero di natin nakikita, ginawa ang araw ng pamamahinga. Ginawa ang Sabbath day, ginawa ang Sunday para sa atin. Hindi ginawa ang tao para sa Sunday, ginawa ang Sunday para sa atin. Kasi mismo ang Diyos nagpahinga po. Hindi para sa ikabubuti ng Diyos, para sa ikabubuti ng tao. Nasaan na po tayo? Nasa L. Life. Gusto ko muna pong bitinin kayo at ayoko pong lumampas sa oras at pagpapatuloy po natin sa next Sunday, mga kapatid. Medyo mahaba-haba pa po ito. Pero gusto ko pong makita po natin, no? Habang bata ka pa, kailangan alam mo na yung purpose mo. Live with purpose. Invest in eternity. Focus your energy. Establish your spiritual roots. And learn to rest. Sa oras po nito, mga kapatid, yan muna po ang iiwan ko sa inyo. Pagpapatuloy po natin sa Sunday, tignan na po natin kung madami yung mag-a-attend sa Sunday. Kasi ang Sunday ay para sa atin. Yes, it's a Lord's Day. It's a celebration. Pero mga kapatid, Sunday is made for us. Sa ganon, yung 6 na araw na gugugulin po natin sa mga kanya-kanyang buhay po natin, isang araw nga lang inihiling na Lord. Actually, oras nga lang, 2 oras nga lang. Bonus na lang kung may panahon ka pa para makapagtrabaho. Pero usaping spiritual, mga kapatid, balansehin po natin ang buhay po natin. Huwag kang masyado mag-focus sa financial, huwag kang mag-focus sa mental, huwag kang masyado mag-focus sa mga ganitong bagay. Kailangan balanse. Kailangan yung trabaho mo, physical, mental, no? Spiritual, nakabalanse po yan. Hindi yung pag ganon po siya. Kailangan balanse. Kaya nga sa umagang ito, gusto ko mo mga kapatid, bagamat umabot na po tayo sa oras, alalahanin po natin na napakaikli lang ang buhay po natin. Napakaikli lang ng panahon po natin dito sa mundo. Huwag po natin sayangin sa mga ibang bagay. Yung pamamasyal, yung yaman, yung sasakyan na meron ka ngayon, hindi natin madadala yan. Pero yung spiritual, yung relasyon, yung pananampalataya mo, yung puso mo sa Diyos,
kayang dalhin yan hanggang sa pangalawang buhay po natin. Mga kapatid, paalala po sa atin, mabuhay ka ng may layunin. Sabihin mo sa iyong katabi, mabuhay tayo ng may layunin. Yumuko po tayo at magpasalamat sa ating Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan. Salamat sa mga natutunan po namin. Nais po namin mailagak ang lahat, Panginoon, ng meron kami. Physical man, mental man, emotional man, Lord, ano man ang areas ng buhay po namin. Gusto po namin, Ama, na maging balanse ito. Tulungan niyo po kami na maging balanse, Panginoon, ng buhay po namin. Na sa ganon, O God, hindi po kami mabilis mapagod, hindi kami mabilis magalit, hindi kami mabilis sumuko, hindi kami mabilis umayaw sa mga ibang bagay, Panginoon, sa mga bagay-bagay. Pagkus, O God, mananatili kaming makakapagpatuloy dahil alam po namin, Panginoon, Ikaw ang lifeline po namin. Ama, tulungan mo ang bawat isa, paalalahan mo kami, Panginoon, na sa iyo lang kami, Panginoon, O God, ahawak. Ito po ang aming panalangin. In this we pray, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos.